Yun nga. Yun nga. Yeah, anyway, please, next is the partner of Melbert Santos. Go ahead, ma'am. Sabihin mo yung pangalan mo dahil tuloy-tuloy ka na sa gusto mong sabihin. Pakitanggal na siguro yung kwan para marinig natin yung kwan mo. Ilapit mo yung microphone. Thank you. Ako po si Rowelyn Ebit po. Kinakasama po ni Melbert Jan Santos. Noong 12 po, umuwi po siya sa amin ng hapon na po yun, mga 2 to 3 p.m. Nagpaalam po siya sa amin ng anak ko na may biyahe nga daw po sila pa Laguna. Tapos, ang nagsabi pa po siya sa amin na antayin daw po namin siyang mag-ina kasi pag uwi daw po niya, magpo-food trip daw po kami. Tapos noong time na, ayun na hapon na po, umalis na po siya, bumaba na po siya. Gawin niya po kasi yun, uuwi, tapos aalis para po bumiyahe pa Laguna. Noong time na po na bumiyahe siya, Laguna po yun, nag-live po siya ng January 12. Laguna po yun, Papa Santa Cruz. Tapos, tumawag po siya sa akin ng mga 11 p.m. po yun. Nandun na nga daw po siya sa farm ni Julius Habilio po. Kasi sinundo na po niya dun yung asawa nga po, si Magbanua, yung po nag-aalaga ng manok. Sabi po niya sa akin, tatawag na daw po siya ulit, magkakarga lang po daw po sila ng manok. Tapos yun na po yung huling contact namin, hindi na po siya tumawag ulit. Hindi na rin po siya nagre-reply sa tawag namin. Hanggang sa nalaman ko po na, yun nga po sa kapatid po ng asawa ko na si kuya nga daw po niya, naho-hold sa sabungan. Excuse me ha, sa inyong dalawa, may nakakakilala ba kay Sabilio? Namit na ba niyo yung Sabilio na yun? Wala, hindi po namin na-meet po. Hindi pa niyo namit? Kayo po, kayo. Namit mo? Sino nakamit kaya Sabilio? Kayo ang tatlo. Pagkatapos nito, tanungin ko kayo kung anong tingin niyo kay Sabilio. Ha? Sige po, tuloy po, ma'am. Tapos po nung time na hindi na po namin siya makontak, kung kani-kanino na po kami lumapit para po mahanap siya. Kasi hindi na po siya umuwi sa amin. Hanggang sa nagpamilya na po kami. Kasi nababagalan po talaga kami gawa ng buhay po ng mga mahal namin sa buhay nakasalalay dito eh. Para po kasi kami nangangapa. Hindi namin alam kung saan namin siya hahanap. Tapos po yung number po nila, may times po na patay, may times po na magre-ring siya. Nung 13 to 40 nagre-ring po yun, pero patay din po siya nung gabi na hindi na po siya nagbukas ulit. Tapos mga ilang linggo po yung lumipas, nagre-ring po ulit siya. Yun po yung huling ano po namin. Kaya gusto po namin sana mag-request ng subpoena po para po dun sa mga number. Sa mga number po ng mga asawa namin kung saan po huling nag-ring yung cellphone. Kasi hindi po talaga namin alam kung anong nangyari. Yung ang gusto lang po namin is pati po yung sa CCTV sa loob ng sabungan. Sana man lang po maipakita sa amin kung ano po talaga yung nangyari sa loob. Kasi nung time na nagtaka din po kasi kami yung sa Facebook account po nung asawa ko. Meron pong nagbura nung live po niya ng January 12 nang papunta po siya ng Santa Cruz. Nabura po yung live niya. Hindi po namin alam kung sinong nagbura nung live na yon. Kasabay po nun yung pagbura nung conversation po namin mag-asawa. Kasi po nag-send po siya ng ng picture niya na nandun na po siya sa sabungan po sa Laguna. Sigurado na yung nagbura noon ay yung mga tao na may hawak Yung may sa asawa hawak. mo.
Opo, O, siguro. kasi sila may hawak ng cellphone eh. Opo, Kontrolado nila yung husband mo, kontrolado nila cellphone, sila ngayon na nagbura noon. opo. Tsaka nag-aano din po ako na kasi yung asawa ko po, driver lang po yun eh. Wala siyang alam sa sabong. Ba't pati po siya dinamay? Bata pa po yung anak namin eh. Lagi na siyang hinahanap. Di ko alam kung ano sasabihin ko. Araw-araw tinatanong niya kung nasan yung daddy niya. Sana naman po ibalik niyo sa amin. Yun lang naman po yung hinihingi naming lahat eh. Yung maibalik po silang lahat sa amin na ligtas kasi gusto po naming mabuhay ng normal. Yung wala pong takot. Yung lalabas po kami, wala kaming kinakatakutan. Kasi di rin po namin alam sa paglabas namin kung ligtas pa po ba kami. Marami pong takot. Ang bigat po sa dibdib. Kasi hanggang ngayon, parang wala pa rin po kaming idea kung nasaan sila. Hindi namin sila mahanap. Sige, maraming salamat ha. Thank you very much. Ramdam namin yung paghihirap mo, but yun lang, we just hope for the best. Sana buhay pa sila. At kung sila'y patay na, sana makita yung kanilang katawan. Next is the wife of Manny Magbanwa. Go ahead, ma'am. Ako po si Geraldine Magbanwa, asawa po ni Manny Magbanwa. Nung gabi po na sinundo yung asawa ko sa farm nila Ferdinand at saka nila Malbert. Siya po yung handler doon sa farm ni Julius Havilo. Bago lang po kami doon, 2 weeks, magto 2 weeks pa lang po kami doon sa farm. So, nakilala mo si Julio Sabilio. Opo. Anong tingin mo sa kanya? Anong klaseng tao? Ano naman po siya, mukhang mabait naman po siya. Parang hindi naman po siya gagawa ng parang wala siyang alam. Parang, hindi ko po alam yung itsura niya. Parang inosente. Yung honest opinion mo, Opo. tingin mo ba Tingin, siya nasa likuran ng pagkawala ng asawa mo at ng kasama nila? tingin ko po. Ha? Tingin ko po, parang siya po. Parang siya? Bakit? Kasi siya po yung financer at saka siya po yung amo na nag-aano sa mga tao. Okay. Sige, please, continue. Tapos sinundo po siya doon ng mga kasama niya sa farm kasi siya po yung handler. Sabi ko sa asawa ko, wag na siyang sumama kasi ano niya po, kinabukasan, birthday niya po. Kaya sabi ko, wag na siyang sasama kasi galing pa po sila sa sabungan doon sa Tarlac. Pagod po siya, tsaka puyat. Ang pinagtataka ko lang po, wala pong gustong sumama kahit isa doon sa tauhan sa farm. Kaya po siya napilitan sumama pa rin doon sa Santa Cruz, Laguna ng Sabon. Kaya po yun, napilitan po siyang sumama. Tapos kinabukasan po, umalis po sila sa farm ng 11:45 ng gabi. Tapos kinabukasan, tinetext ko po siya. Tapos hindi na po siya sa akin, sumasagot. Ang dami kong text, di po siya sumasagot. Pero nagre-ring yung phone niya. Bandang tanghali ng 13, hindi ko na po siya makontak. Out of reach area na po. Sa pagkakaalam mo ba, kasama nila si Julio Sabilio doon sa sabungan o hindi? Hindi kasama? Tapos sabi yung Marvin po yung nakakaalam, yung driver po niya. Driver ni Julius Havilo. Saan siya? Nawawala din po, kasama din po. Nawawala? Opo. Yun po yung nagpasok sa amin sa loob ng farm na Anong pangalan? Marvin Flores. Marvin Flores, sa DG. Record niyo, Marvin Flores. Hanapin niyo yan. Continue. Kasama ni Tapos yun po, nung na yun, sabi sa akin ng katiwala sa farm. Yun po ang nagsabi sa akin na nawawala na po sila. Na hindi na po may kumontak si Dayan doon sa katiwala sa farm.
na nawawala na daw sila. Saka po ako kinabahan na natakot kasi hindi ko na nga po sila makontak. Pumunta po ako sa Santa Cruz, Laguna para po ipa-blatter. Tapos doon ko na po nalaman na nawawala na po silang 4, di na po sila move. Kasi po, kung saan sana po kami napupunta, hinahanap namin sila, hindi na po namin sila makontak, hindi na po namin sila. Sige, thank you. Wala ka na sasabihin pa?